Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-gunsmith din naman yun sa mga bago pa sa aking YouTube channel. Tinatanong ang aking shop sa Pilipinas. Wala po ako sa Pilipinas. Ako po ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. 20 years na po ako dito. Tatrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Ayan, at wala rin po akong pinagbibili na kahit ano pa man. Kung may bibilin po kayo ng mga about sa baril ay sa gun store na lang po kayo magtanong. Wala naman po tayong nag-sponsor sa atin ng mga gun store. Manap na lang po kayo ng mga gun store sa Pilipinas. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ang bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Junard Diaz. Okay, ang sabi ni Junard Diaz, Sir, good day po. Anong posibleng problema ng Smith & Wesson 357 Magnum? Hindi po pumuputok pag hindi nakakak. Open hammer. Kailangan po naka-open hammer para pumutok. Salamat sa sagot, Idol. God bless. Okay, bago natin na ito ang mga gusto kong tanong. Nakalagay kung anong baril ang ano. So, ayan. At bago natin sagutin yan ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 37,400 plus na mga subscribers, lalo tigit ang ating mga FW. Mag-ingat po tayo. Pumasok na ang taglamig at ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating kalusugan. Usong-usong ubo, kaya nga po hindi ako makagawa ng mga videos dahil masakit panlalamunan ko dahil tayo inubo. And at maraming salamat sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nga po tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Okay, ang motibo po ng aking pag-YouTube ay para matulungan ang ating mga beneficiaries ng mga bata na hindi kayang pag-aralin ng mga magulang nila, yung mga iniwanan ng ama especially. And at ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Bagaman ito ay kulang pa at maliit pa ang kinikita, ako naman ay nagpapasalamat sa iba nating mga iba nating doon sa mga ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number, ay ang number sa likuran natin. At malaking tulong yan dahil maliit lang po ang kinikita nating YouTube channel, 5,000 lang isang buwan. Kinita natin ay 6 po sila. 1,000 isang linggo ang isa. Ayan, at maraming salamat kay Alfredo Isidro or Dosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jobel Platon ng Buy Umay na Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin Adrian. At yung bago nating sponsor, si Conrado Eloleli. Okay, God bless sa inyo. At pagpalain kayo ng may kapal. Bahala na si Lord ang gumanti sa inyong kabutihan. Ayan. At sasagutin na natin yung katanungan ni Junard. Ni Junard Diaz. Okay. Meron tayo ditong Smith & Wesson. Ayan, tinanggalan ko na ng para safe. At ayan, para makita ninyo ang loob. Ayan. Okay, para makita ninyo yan, ito yung kanyang lower share at yung kanyang upper share. Yung upper share niya, yun ang para ninyo, hindi ninyo ito makakalabit pag pag walang bula. Kasi ito bumabangga. Kailangan i-atras ninyo ito. Itong na ito. Itong may spring yan. Tinanggal ko na yung spring. Itong release button ng kanya cylinder, i-atras ninyo yan para umatras din yun at para ninyo makalabit. Ayan hindi sumasabit kasi pag yan ay naka forward yan, sasabit yan tatama yan doon, hindi man magkakakyan. So ayan ang technique niyan, tuturo ko lang sa inyo. I-atras ninyo to, yan yun, tinan ninyo yan, ayan atras ninyo yan, ito atras ninyo. So ayan. So makikita ninyo yung kanyang upper share, yun ang pang double action. Makikita ninyo, ayan makikita ninyo yun
makikita ninyo itong hammer, itong trigger, itataas niya itong kanyang aperture para umangat yung hammer. Ayan o. Pero pagka double action ang ginamit ninyo, ay kalahati lamang ang angat nito. Pumapalo na siya. Pero pag yan ay nakakak, yan o, pag nakakak yan, nakapulkak, o nakaano yan, kumbaga malayo ang distansya niya sa firing pin. So malaki ang buwelo, malakas ang palo niya. Malakas ang palo niya. Pag double action, kalahati lang, ayun o, kalahati lang. So ano siya? Kumbaga mahina ang buwelo niya. So anong problema niyan? Ang problema niya, itong mainspring niya, pag mahina ay hindi yan puputok pag mahina itong mainspring niya. Pero checkin din ninyo itong firing pin. Subukan ninyong kalabitin. Saglit ha. Subukan ninyo siyang kalabitin. Yan. At huwag ninyong alisin yung inyong trigger finger ninyo, at makikita ninyo yung kanyang firing pin. Baka maigsi. Kaya pag mahinang palo ay hindi pumuputok. Pag itong firing pin na ito ay maigsi, hindi yan puputok. Kinakailangan malakas ang palo. So ano pa magiging isa yon sa nagiging problema pagka sa double action. Pero ang talagang problema niyan itong mainspring. Pag mahina itong mainspring niya. So paano ninyo palalakasin itong mainspring na ito? Ito kung makikita ninyo yung mainspring na yan ang nakakonekta dito sa kanyang hammer. Ayan o. So meron yan ditong screw para lumakas ang tension nito. Itong adjustment niyan. Ito yung Smith & Wesson nito Maliban lamang kung ang baril ninyo ay paltik, walang ganito yan. At saka ito ay hindi man ganyan. So ayan. So pag ito ay higpitan ninyo ito. Higpitan ninyo. Ay halimbawa naman at higpit na at mahina pa rin pumalo. Paano naman natin palalakasin yan? Okay. Ganito naman ang gagawin ninyo. Halimbawa, higpit na yan. Ayaw pa rin pumalo. Kukuha kayo ng ito ang ginagamit ko ito. Ito, may sample ako dito. Gumagawa ko nito. Yan o. Ito. Ganito na siya. Gusto niyo mas mahaba pa. Pagkatapos, tungo natin Pagkatapos ay inilalagay ko yan dito sa loob. Dito. Parang ganito. Para yan ang magiging auxiliary niya para lumakas ang palo niya. Dali. Yan. Makikita ninyo yan. Nilalagay ko yan dyan sa loob. So parang magiging mulye ng yan. Magiging mulye parang mulye na nasasakyan yan. Para spring niya, magiging double spring niya. Gusto niyo mas mahaba yan. So mas malakas pumalo ngayon yan. Mas malakas yan pumalo ngayon. Okay? Mas malakas pumalo yan. Mapapansin niyo mas malakas ang palo niya ngayon. Okay? So yan ang niyan. Yan ang para lumakas. Halimbawa at nakasagad na yon, ay mahina pa rin. So ito, pwede ninyong habaan yan. Okay? Hacksaw blade yan, hacksaw blade. Para panigunda yan dito sa So ganun lang ang ginagawa ko. So ayan, sana may natutunan kayo. At kung hindi paltik yung baril mo, maliban lang kung paltik ka, malalaman mo naman yung original niya, Ito ang mga piyesa ng original. Malayong malayo. Kaya nga pag sinasabi ko sa inyo, paano nyo malalaman kung original ang mga baril ninyo? Huwag ninyong tingnan sa labas, huwag ninyong tingnan sa tatak.
buksan ninyo kung maganda ang mga laman sa loob niyan. Kung ang mga pyesa niyan ay walang bakas ng mga kikil, walang mga tool mark, flawless ang loob, yan din yung makikilalang original. Okay, yan ang isa sa mga palatandaan. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At magtanong lang kayo. God bless us all. Yung mga tanong ninyo, para masagot ko kaagad, ay sabihin niyo kung anong baril yung, at anong caliber, anong model ng baril ninyo, anong brand, para madali natin masagot. Kasi hindi ko kita yung baril ninyo, ay mahirap, hindi naman pare-pareho mga baril. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.